Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermpure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna, Hershey's Food and Refreshments, Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, Iyata Beach Sanctuary. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas kong mahal. Magandang umaga, probinsya ng Sorsogon. And of course, happy birthday sa ating ginagalangan na Gobernador kan Probinsya kan Sorsogon, Governor Edwin Boboy Amor. Happy birthday po. Mula yan sa buong tao ng probinsya ng Sorsogon. Happy birthday, sir. Bueno, magsama-sama tayo sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Petsa 11 na po sa buwan ng Setyembre, taong kasalukuyan. At ngayon po ay sineselebrate natin ang ating 9/11 attack dito, pero bukas yan sa USA. So ayan, tayo po ay patuloy pa rin namamayagpag ang demokrasya kahit sa mga nangyari sa ating mga ganyang insidente. And of course, mga tugang, live na live kita sa tuyong programang Issue Ora mismo ngayon na aldaw na ini. Live kita sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa ating programang pang Miyerkules na edisyon, ang Issue Ora mismo. Wala po ngayong Paitsana dahil ang Paitsana nalipat na po sa Friday 7 to 8 with Cap Arlesanaban of Barangay Pamurayan. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. At sa ulo ng mga balita, Kibuloy, 4 pa mananatili sa PNP Custodial Center. NBI, mga taong tumulong sa pagtakas ni Go, tutukuyin. Tulpo napikon sa pagngisi ng DOTR USEC. At Treñas, Iloilo City, patuloy na mamamayagpag. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa. Kibuloy, 4 pa mananatili sa PNP Custodial Center. At sa detalye, mananatili sa PNP Custodial Center sa Camp Crame si Kingdom of Jesus Christ or KOJC's leader Apollo Kibuloy at 4 pang kasama nito sa kabila ng utos ng korte na ilipat sa Quezon City Jail ang mga akusado.
Inihayag ito ng Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jane Fajardo matapos iutos din ng korte sa Pasig na manatili si Kibuloy at ang iba pa sa PNP Custodial Center. Binigyan din ni Fajardo na hindi nila maaring isugal ang paglilipat ng custody kay Kibuloy at sa apat na iba pa sa posibilidad na magpiyansa ang mga ito at mawalan ng kontrol ang PNP. Nahaharap sa kasong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court, Branch 159 sina Kibuloy, non-bailable ang nasabing kaso sa ilalim ng Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking of Persons Act of 2003. Una rito ay tiniyak ni Bureau of Jail Management and Penology or BJMP spokesperson Jail Chief Inspector Jairex Bustinera na handa na ang Quezon City Jail sa pagdating ni Kibuloy at iba pang kasama nito. Kasunod ito ng inilabas na kautusan ni Quezon City Regional Trial Court Branch 106 Presiding Judge Noel L. Parel na ilipat sa Quezon City Jail sa Payatas Road sina Kibuloy at Crescente, Canada, New Bilibid News Quezon City Jail, habang sa Quezon City Jail female dormitory sa Camp Karingal naman sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanes. Sa iba pa mga balita, NBI, mga taong tumulong sa pagtakas ni Go, tutukuyin. At sa detalye, nagsasagawa na ng investigasyon ang National Bureau of Investigation or NBI upang matukoy kung sino-sino ang mga taong tumulong kay dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go upang makatakas ng Pilipinas noong Hulyo 2024. Sa kanyang pagdalo sa Makra, balitaan ng Manila City Hall Reporters Association sa Harbor View sa Maynila kahapon, tiniyak ni NBI Director Jimmy Santiago na hindi rin sila naniniwalang walang Pinoy o opisyal na kasabwat si Go upang makalabas ng bansa. Hindi rin aniya nila isinasantabing mula ito sa Bureau of Immigration. Paliwanag niya, remember nakalabas sila backdoor, yun o establish yun, backdoor, hindi dumaan sa immigration point. Inaalam na rin ng NBI kung bukod kay Go ay may mga mataas pa bang opisyal na sangkot sa Pogo. Paniguro pa ni Santiago, hindi rin na ipinagwawalang bahala ang umano'y banta sa buhay ni Go. Samantala, nagpaliwanag din si Santiago at muling humingi ng paumanhin hinggil sa pagpapaselfie ng kanyang mga tauhan nang sunduin nila si Go mula sa Indonesia upang iuwi sa Pilipinas. Tiniyak niya na irereprimand ang mga ito at hindi na muli pang mauulit ang naturang pangyayari. Sa iba pang mga balita, tulpo napikon sa pagngisi ng DOTR USEC. At sa detalye, hindi pinalampas ni Senador Rapi Tulfo ang misto ng pagbaliwala ng isang Undersecretary ng Department of Transportation o DOTR na gumisi habang iniisa-isa niya ang mga kapalpakan ng mga ahensya. Sa pagdinig ng panukalang 2025 budget ng DOTR, napuna ni Tulfo na tumatawa si Yusek Rainier Paul Yebra, kaya tinanong niya ito kung nakakatawa ba ang kanyang sinabi na maraming katiwalian sa DOTR at natutulog sa pansitan at kangkungan ang mga namumuno sa ahensya. Nang magsimula nang magpresenta si DOTR Secretary Jaime Bautista ng kanilang budget proposal, muling napansin ni Tulfo na napangiti si Yebra. At sinabi niya, makasingit lang Yusek, Yebra, kanina kapangiti ng ngiti. Mamaya maalis ang ngiti mo dahil napag-alaman ko yung iniskortan nyo na nahuli sa bus lane ang tatay noon kasama nyo. Now I don't make this laughter matter, okay? Ani Tulfo. Nagbanta pa si Tulfo na ipapakontem si Yebra. Inulit na Tulfo ang banta na isisiwalat ang pagkakasangkot ng DOTR sa SUV driver na nahuling gumagamit sa EDSA carousel lane noong Hulyo 28. Humingi naman ng paumanhin si Yebra at sinabing may mali sa kanyang ngipin dahil ka-opera pa lamang niya. Muli namang binalikan ni Tulfo ang ginawa ng mga tauhan ng DOTR noong Hulyo 28 na sa halip na hulihin ay inihatid pa sa kondo ang nahuling driver ng SUV na si Christopher De Vera.
At sa pinakahuling balitang nasyonal, Treñas, Iloilo City patuloy na mamamayagpag. At sa detalye, binigyang diin ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga bunga ng tagumpay na nakamit ng lungsod sa ilalim ng kanyang pamumuno, kasabay ang katiyakang ipagpapatuloy ang pag-unlad nito sa isinasagawang 2024 State of the City Address. Sa kanyang talumpati nitong Lunes, September 9, hinimok ni Treñas ang lahat na maging responsableng mga pinuno at residente upang lalong mapalakas ang kalagayan ng lungsod. Binanggit niya ang pagbaba ng poverty at unemployment rate sa lungsod na nagpapakita ng positibong epekto ng programa ng lokal na pamahalaan sa buhay ng mga residente. Mula 8.4% noong unang kalahati ng 2021, bumaba ang poverty incident sa 6.8% sa parehong panahon ng 2023. Hanggang Agosto nitong taon, ang Iloilo City ay nakapaglabas ng 18,868 business permit at 1,926 bagong aplikasyon para sa negosyo. Ipinagmamalaki rin ni Treñas ang pagkilala bilang panglima sa most competitive highly urbanized city sa bansa at nag-iisang lungsod sa Visayas at Mindanao na nakapasok sa top 5. Ilan sa mga kasalukuyang programa sa kalusugan at nutrisyon at mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng Level 2 Iloilo City Hospital at Medical Arts Building. Espesyal na binanggit rin ang iba't ibang programa ng lungsod tulad ng Rice A Farm na itinanghal bilang finalist sa Galing Pook na at DSWD Walang Gutom Award 2024. Iloilo City Sports Academy na finalist sa Galing Pook 2023, Uswag Nutrition Center na may layuning puksain ang malnutrisyon at ang pagsasaayos ng Anman District Plaza, pati na rin ang mga pampublikong palengke. Ang lungsod ay nakapamahagi rin ng 50 milyon pesos tulong pinansyal sa 15,000 residenteng nangangailangan. Itinala ang Iloilo City bilang ika-8 pinakaligtas na lungsod sa Asia batay sa Numbeo Southeast Asia Safety Index para sa 2023 at idineklara rin bilang insurgency-free city ng Joint Peace and Security Coordination Center. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po niyong lukod makalisang ilang paalaala. Paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7322.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at marami pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Bueno, nagbabalik na sa tuyong programang Issue ora mismo. Ganyan na daw na ini. Miyerkules. Sí. Pwede man. Dagos-dagos sila mga tugang, dire-diretso kita sa mga issue diyan sa po sa Bulan sa munisipyo ng Bulan. Mainit po diyan ngunyan dahil sa pagpalabas ni may nagluwas na issue na suspendido daw si Bulan Mayor Mio Gordola. Abangan ta po ang report halis sa luwasan ni Badinado ka pa para sa mainit na isyong ini na kumakalat na isyo ng pagkakasuspindi daw ni pagkakasuspindi ni Bulan Mayor Mio Gordola. Maraman tapo ini kung gaano kayo totoo. Dahil sa ini, kumbaga ikinabigla ini dyan sa bilog na Bulan, as in bilog na Sorsogon, of course, na pigsasabing suspendido daw si Mayor Gordola. As in ang pigsasabi daw na nagpaluwas dahil iba kundi ang dating board member na si Olaf Gutladera. Ano ba yun si Olaf Gutladera? Konsyal pa iningo niyan sa Bulan?
maaraman ta po yan, ano? As in, ayun na yung pagsasabi ta. Tama eleksyon, nagruluwasan na ang mga araw kayo ni na sitwasyon. Ang araw kayo ni na mga issue, maruluwas po yan dahil sa mag-eleksyon na naman, mapiling na. Sabi digdi ni Mr. Bobot Bawawaw Estropigan Laguna, Olap Gutladera pakipost na tabi isang dokumento hali sa ombudsman na suspendido si Mayor Gordola para mahali ang impresyon na buwaon ka. Tama nga naman si Papa para nga naman address tayo ni na sitwasyon na pigsasabi na suspendido daw sa yan, maaraman ta po kung talagang ano po ang nangyari dyan sa bulan. Tahali dyan si Badinado ka pa. Okay, pakicall ba daw pakicall daw si Papa Bern. May video call kitang malaog. So hi si Papa Bern. May live report via video call. Ayaw na si kasamang body para sa tuyang live report. Tayo ni ilaog ta nganing mahilingan taman ang pamandoko ni Papa Body. Wait lang Papa Body habang inaayos ng connection. Talagang ini po ang sa tuyang manera na kan pag live tarigdi sa tuyang program. Gigibon ta na po ini via video call. Nganing mahiling ta po ang pandok or ang baby face kang maastao sa tuya ning live report. Okay? Paki-check na lang kan sa tuyang connection para kay Papa Body. Mainit ining issue dyan sa bulan. Biruin mo. Walang kaabog-abog, biglang pinos na suspendido na daw si Bulan Mayor Romeo Gordola. Ayan, maaraman ta po ini kung gaano ini katotoo dahil sa siyempre bilang public official ngangaraton kay ni ang banwaan mo. Remember po, ang Bulan ang pinakadakula na munisipyo sa probinsya kan Sorsogon. Taday na po dyan kay ng Sorsogon City dahil sa city na po ini. So yan po ang Bulan ang talagang number 1 na pinakadakula na munisipyo, composed of 63 barangays. Kaya maaraman ta po siyempre sa mga nag-aantabay dyan sa luwasan, especially ang mga taga-Bulan, maaraman ta kung ano talaga ang sabi nga ni ang tunay na istorya na nangyari dyan. Okay? Iguana? Okay? So, stand by para kay sa kuya. Stop ko rin eh. Okay, so Buddy, stop lang muna. Matawag si Papa Bern nganing makalaog ang imo na call. Day, saro lang. Ayan, so Buddy, pwede ka na magtawag. Okay. Pakisimbag Buddy. Nag-log na si Buddy. Okay. So, ayan.
Standby lang, Papa Buddy. Ayan. Okay. Sa live reports, si Ina niyang digdi lamang ni dumahiling ang tunay na gwapo na Buddy Duka. Ayan. Standby mga tugang. So far, Papa Jojo, kita lang, halos kita ko niya ng nagbo-broadcast ng high-tech ang report. Dati phone patch lang, ngayon face patch na. Bako ng phone patch, alagad face patch na sa pa lang sa agtang pa lang hindi mo na matawaran. Okay, standby lang po. Oo, mga ayan, buddy. Welcome sa tuyong programa. Pasok. Good morning, tabi sa imo SM asin sa kapos nagkapagantabay kang programang Issue Ora Mismo. Okay, good morning. Napadalagan kita kasuhapon sa Bulan Sorsogon para kumpirmaron asin aramon ang bilog na istorya asin ang post na nagluwas kasuhapon na mag-alas 10 aga manungod duman sa suspension order kang ombudsman na nagluwas para kay Mayor Mio Gordola. Yes. And sa interview sa tagama kay Mayor Mio, confirmar kay ni na bako totoo asin ini fake news. And nailing taman duman sa nagluwas na post and verify tabi SM and may sinenda ko sa mga dokumento na ini pinatungan lang na duwang dokumento siya pinatong ansaro. So kasi magkaiba so kulay kang coupon band and nailing duman so purit kang coupon band. So garo pagka ni doktor. Oo, pinatong lang ito, nahiling ta ito, malinaw ang sa taas, malabo ang sa baba. Roger to that. And sa dahil nga nita maraman na rason and hinahanap naman ko na sa aming persona tayo inikilala dyan na prominenteng tagabulan asin ini dating board member asin naging municipal councilor dyan sa nasabing munisipyo na nag-resign. Oo. Kaya very famous man ini si board member Olap Gutladera kung yaw ni dyan sangguni ang panlalawigan. Roger to that. And ini po nag-resign ka ito bilang municipal councilor kan siya na halal na municipal councilor dyan sa nasabing munisipyo. Oo. Di ba ka sa Bicol TV, pigahagat na sumadi pumibong na lado para sa kapaliwanagan. Of course. Kan mga kada issue na nagluluwas dito. And inunata kaswapon ang nasabing alkalde and alagad ini kinumpirmar niya na bako totoo na ini parte sana kang pangraraon sa iya kay ito paman. Oo. Iba na talaga ang ramdam mo ng eleksyon. Roger to that na araniyo na talaga and remember siguro mga 2 weeks from now may start na ang fighting dyan sa bilog na Pilipinas para sa election 2025. Oo. And dagdag pa ni Mayor Gordola na sa iya mang ining pignigar na kabubuhaan and tayo man niya pignigar na may kasong isinampa sa iya dyan sa Office of the Ombudsman and alaga din nasa proseso pa. Oo. Ano daw gusto paluwasan kay ni dating board member Olap Gutladera, no? Roger to that. Anak ko atang istorya dyan ka manungod sa kasong pigsampa sa iya. Ito ang manungod dyan sa lote bagakan. Ang bagong lote, ang bagong LGU building dyan sa munisipyo Kambulan na ang mismong tagsarili ang nagkaso. So ang kinasuhan kay ni Tabi SM ang bilog na council Kambulan. Bako man lang sa persona ni Mayor Mio Gordola. Bilog pala na council. Roger to that, ang proseso pagkakanalo ka munisipyo pumapurchase private land. Ang endorsement anay hali mismo sa municipal council na mapatalka tapos ang rule na lang kan mayor siyempre sa pagpirma ng chike. Oo, kumbaga authorization given to the mayor. Roger to that. And yan ang proseso na ang pag-disperse kang kwarta kung ang munisipyo mapakal ingod niya na gagamiton kang munisipyo sa purpose ka na sabing
munisipyo, iniba po man kay sa sulong tao sana. Correct. Ang kwarta bagakan munisipyo, kung ikaw mayor, taga-ano ka lang, kumbaga taga-administrate ka lang. Kumbaga, hindi ka pwedeng mag-desisyon na haliman lang sa saburo ko sa sarili mo sa desisyon. Kumbaga itong kaso, rabos talaga sinda. Bako man as si mayor lang. Bako paras kang dating mayor dyan na duwang mayor ang uminagi na puro kinasuhan. Alone. Sabi nga ni Mayor, dagdag ko ka na sabing alkalde, na medyo na-hurt man siya and na biglaan mga tao, partikular sa iyang mga eriba sa politika, and tulos man siyang nagpatawag. And ito kita na pinatawag ang gabos na 63 barangay sa nasabing munisipyo para clarify ang nasabing fake news na nagluwas kaswapon. So ang hapot ko ba ano ang next action kay ni Mayor Gordola? Ano ini? Kumbaga lantarang paninirang puri ini. Roger, sinabihan na agad na sa reaksyon ni Mayor Kaya na dahil sabi ko kay Mayor Kasuapon, personal time na kaulay ini, sabi ko, Mayor, dahil pwedeng dahil ang action na gigibong kayo nita. Kung pirmi na sana araw kayo ni, mamimihas na sa tao o maski si-isay na sana ang makaisip na mag-ibog i-post. Madali yung bagang pag-ibog yung mga kabukuan niya sa Facebook para lang pagdamo ang views or like isang sarong account. Maging famous. Kinumpirma ni Mayor na sa iyang irereklamo ini, sasangkatan niya magkakanigong reklamo para baga magtanda. And maging aware mo na diba na hindi na pag-irugon na nasabing maraot na gawin. Okay. And not only that, baka man daw fake account ito na ginamit ang pangalan ni Mr. Olap Gutladera? Sa sailing po tabi SM, baka ito fake account, magkapirang beses na ako nalaugan man kayo itong account na ito ng mga nakaaging panahon, and consistent ang pag-ano kayan kay Mayor pag-atake talaga. So talagang si dating board member Olap Gutladera itong account niya talaga ito. Roger, and dinagat naman tabi SM ang reaksyon ni Bulan Vice Mayor Jessica May Robles. Okay. Pero may naglog na call sa imo body. Ayan, tapos ang entrevista kay body na do ka pa. Ayan. Body, diretso ulit. And dinagat naman ang konfirmasyon ni Vice Mayor. Okay na? Ni Vice Mayor Jessica May Robles para siya baga sa duman sa sabi na makasalida in kaso mangyari talaga di siyempre as successor ang Vice Mayor. Yes, tama. And pinagandaan reaction duman, and mahinahon man niya ining sinimbag sa satuya na ikumpirmar man na fake ngayon na balita na yan. Na dili maganda ang publiko tayan fake na istorya na balita na pagpakalat kay as early as 10:30 AM aram na maniya na sabing impormasyon yan sa social media. Pero alarmist din yan, no? Very alarmist din na pangyayari. Medyo namundo man nga ni siya at inistorya sa satuya ni Vice na nakalihis na Lunes, garibahan pasinda ni Mayor Gordola duman sa balay ni Second District Congressman Hugo Cortez para planchahon ang lineup ninda dyan sa Bulan, Sorsogon. And sinabi nga dinagdag pa ni Vice Mayor na para matuldukan na ang mga agam-aga, mga duda dyan sa nasabing munisipyo na siya talaga ang standard bearer for Vice Mayor ng partidong dadarahon ni Mayor Gordola. Kumbaga, so tapos na ang kumbaga tapos na ang rulutuan. Roger, na ang mga agam-agam bagasan mga tao pag mahara niyan eleksyon, mga bulang-bulang, tinapos na ni Vice kasungapon. And pinag-confirm na niya na siya ang Vice Mayor ni Mayor Gordola sa maabuto ng filing na nindang gigibuhon ngunya na October 1, 8 AM in the morning sa Municipal Building, Cambulan, Sorsogon. Tama. Pwede tayo yan, sigurado mapasiring man kamo dyan.
I-live ta mismo ang filing nagigibuhon kang linyada kang bulan. Roger to that, and kinumpirmar man ni Mayor kasuhapon sa Satuya na bago ang nasabing pag-file kang nasabing partido na Nationalist People's Coalition na grupo ni Mayor Gordola, pupunan ini isarong banal na misa mga alas 6 ng pagkaaga, and after kan mas madiretso na sinda sa municipal building kaya duman so Comelec office, municipal Comelec office kan Comelec yan sa nasabing munisipyo Kampulan. Yan. So expect naman siguro. Expect siguro na ma-mayor man si dating board member Olap Gutladera. And sa pagkaaram ko siguro municipal councilor man lang yun ita BSM. Pero dapat lang makuha siya ng pahayag kung ano man ang sa iyang objeto natatanag post siya ka ito. Roger to that, and may schedule kita duman tabi sa mabot na Friday para sa clarification and and isasabay ta si Kagawad Olap na kung manungod duman kung anong nangyari ta aron kay itong may nagluwas na fake news na sa iyang account kasuhapon. Ayan. That is the very best move nagigibohon ta nganing sabi ta nga ni ang Bicol TV para sa gabos bako ining bias. Roger to that, ta talaga yan, and sa mabot na Biyernes kuwanta magyapong ibilog na reaksyon and paantabayanan na si Mayor Gordola mapaliwanag sa Satuya para magkaigwaki tuldo ang mga nasabing issue na nangyari kasuhapon. Okay, so talagang ang objeto kang Bicol TV makuha aning ang kada lado sa issue na pigpupukol tabako man kitang bias. Oy, kanina pala nahiling ko si Mayor Bong Mendoza sa birthday ni Governor Boboy Amor. Hello, Mayor. Okay. And ako naman tabi SM na Mayor ka presente kita lumang kasubago. Yaon duman na rin si Mayor Bong Mendoza, si Mayor Pili Cielo, ang Mayor kang Dunsol, ang Mayor kang si City Mayor Maria Esther Amor, and ang magkapirang kalapon na kagawad sa manibayang munisipyo kang probinsya kang Sorsogon. Man kanina si Mr. Bobet Lee, ang dating gobernador. Kaibanan si Vice Mayor J. Ubaldo Kamatog, nahiling ko duman sa picture, sa video palan. Roger to das kaibahan sa iyang esposa. Si Ma'am Grace. So yan, buddy. Normal ba kaya na pigigibo ni kay Gububoy, every time na siya ma-birthday, may bigabot na manyanita. Bako man yung pigigibo? Pigigibo ka mga barkada, suportadores ni Governor Boboy Amor. Sinda nagmamanyanita. Kaibahan ang mga mahiguso na media. And witness naman ka sa bago tabi kung kapulo ng tao, kapulo ng pagkaon, and baon si Governor Boboy, and ang sa iyang esposa, and ang sa iyang mga aking presente maduman. Subak. Halataon man na dakulo ng pagkaon, inis na bunganid ginang pamahawan sa studio. Okay, once again, happy birthday kay Governor Edwin Boboy Amor. Sa iba, ang apod kayo ni si Tito Boboy. Yan. So, yan man tabi SM ang kaganapan kasuhapon duman sa Banwa Kampulan, and ang tabayanan ng bilog na istorya na ali mismo kay Mayor Gordola manungod yan sa issue, and ano pa man ang mga plano niya sa maabot na eleksyon ngunya na 2025. Okay, para salamat nun. Oro mismo, Badiduka reporting. Ayan, nahiling tano. Live tang nahiling sa tuyang programa si Mr. Buddy na Duka pa. Nahiling na nindo dati boses lang. Ngunyan makasabi ka mo, wow, sana makapiling kita ng panandalian. Diba? Sabi man kang iba, dati garo pinapantasyan ko siya kang boses lang ang madangog ko. Kaya nahiling ko na ang pandok ni Buddy Duka. Mas lalo ako nagka-interes sa iya. Ano na tayo?
Ayan mga katugang, nahiling tapo ang live report ni Buddy Naduka pa dyan sa tuyang live report via video na po ha. Yan. Salamat po sa gusto magpaabot kan mga report digdi po sa Bicol TV Sorsogon. You are all welcome to eat our house. Our studio pala. Talagang naging magayon po ang sa tuyang pagpaabot kang live report yan sa tuyang programang Isyu Ora mismo. Ayan. Salamat po sa tuyang mga technical staff, si Papa Bern, si Papa Harold, si Papa Clark, asin si Papa Joey na talagang padagos kitang nagkakaigwaning innovation sa programa niya to. And happy birthday man po sa sakuyang inaanak na maray lamang talinagman sa iyang ama, si Jam Inalpe. Happy birthday, Jam! Mula sa aming lahat dito sa Bicol TV Sorsogon. Ayan. So, antayin ang regalo ni Ninong. Di ba? Ayan. Ayan. So, kasalukuyan po kita ang mga tugang na nagkakonekta sa tuyang programa. Digdi po sa Bicol TV Sorsogon hanggang alas 9 kita mga tugang. Sa tuyang programang Isyu Ora mismo. And sa gabos po, gusto pa magpaabot ng mga report sa luwasan, welcome po kamagabos. And kunyan po na Sabado sa tuyang programang Tagumpay sa Buhay, ipipicture ta po ang Mayor kan Santa Magdalena na si Mayor Mark Juvery Lozano para sa Tagumpay sa Buhay. Ang sa tuyang pagtao ng inspirasyon sa mga kababayan niya to, mga konstituentes ta para sa tuyang programang Tagumpay sa Buhay. Abangan po yan si Mark Juvery Lozano kan Santa Magdalena. Mayor Mark Juvery Lozano kan Santa Magdalena, Sorsogon. Sabi ni Joel Castro, guwapo palan si Buddy Duki. Yan. Good morning kay Ma'am Carmen De Llosa. Good morning man po. Yan. Asin sa si Clark, inaan artista sa Bicol TV, si Kuya Buddy. Artista talaga. Ano ang papel kay ni? Bida or kontrabida? Sabi man ni Buddy, sabi man ni Jojo, kaswabi daw kuno kung boses lang. Sana wala nang pandok. Buisit ka. Yan. Hindi ba pwedeng may pandok at boses na lang? Grabe ka naman. Si Ma'am Gloriosa Lolo, happy watching man po. So yan po ang nag-iinit na sitwasyon sa Sorsogon, particular po dyan sa munisipyo Kanbulan. Dapat po ini talagang matawan man ng magkakanigong aksyon. Matawan ini kay magkakanigong aksyon para sa tuyang mga konstituentes dyan sa sa Bulan, Sorsogon. Syempre this is alarmist mga tugang. Biruin mo, nananahimik ang mayor, biglang magkaigwa kaning araw kayo na isyo. So malainon man po, nagtatrabaho si Mayor Gordola para sa iyang mga konstituentes, biglang may post na araw kayo na suspendido na siya. So kumbaga nawawara sa konsentrasyon ang pagsiservisyo kan araw kayo na opisyal.
kanaro kayo na opisyal nawawara sa konsentrasyon. Okay, sa ano po, may nagdag pa sa tuyang mga impormasyon. Sir, kaano po katotoo ang balita na dyan sa Huban ang dating mayor na si Maites Pragata, asin ang tugang niya madalagan po na kagawad, ha? Madalagan po na kagawad, municipal councilor si Maites, asin ang tugang niya na presente man na kagawad, madalagan na po. So maaraman ta po ini sa sato yung mga Martes, si Jojo Lascano asin si Buddy Duca kung gano'n yung katotoo na balita na ini. Okay, paki ano lang, ano, paki sa tuyang mga taga-hiling, kung gano'n yung katotoo. Gaano po yung katotoo na madalagan bilang sabi ni Jojo Lascano, legit, ha? As in, sabi man ni Buddy Duca, bako pang 100%, 99.9% pa lang. So may natatada pang 1%, garo ka mukhang safeguard germ protection, 99.9%. Yan. Ayan, ha? Ayan, so yan po ang dapat nyatong gibuhon. I-confirm tapo ini base sa ano ni Buddy, 99.9%. Sabi man ni Jojo, legit. Oh, ini po an issue na madalagan da tabi si ano, si dating Mayor Kanhuban Maites Pragata bilang municipal councilor, asin ang sa iyang tugang na presenting municipal councilor man kang Huban, ha? Tandem si Ray at Maites sa pagkagawad sa Huban, Sorsogon. So ang magtugang matandem sa pag municipal councilor. So paano na, akala ko ba okay nang alyansa kay Botox Polleros, ha? As independent ang duwa. Pero ang dating napabalita is nasa nasa umbrella na ini ni Botox si May, na kung sa'yo pagsasabi na iyon na inian kakagana ni Botox, ta nagbiriyo na ang Pragata, ang Guab, asin ang Ulondres plus ang Polleros. Nagbiriyo na, kaya dahil ng rason na mapyerde pa si Botox sa Huban dahil sa nagbiriyo na ngani ang mga makusog na politiko duman sa Huban na itatao ang suporta kay Botox. So araw kay ini, kumbaga legit ini na madalaga na independent na municipal councilor ang magtugang. Ano na ang kaluluwasan kay ini? So bako na ining powerhouse. So dapat tapo ini na maipaaram sa tao kung gaano ini katotoo, di ba? So one of these days siguro makukuhaan ta ni pahayag si May. Pero dapat after the filing na, kasi haran din ang filing, ha? After the filing. And ang naglaog pa sa ato yung impormasyon, si Botox Group ay pupunuan ang set na kulang sila Kama at Gloria for mayor at vice mayor. Uy, with 5 councilors. Burn. Arama daw balita kay ni si former mayor Antonio Kama Alindogan, iyo ang ma-mayor, asin ang vice mayor niya ang incumbent mayor na si Mayor Gloria Alindogan.
So garo na ini Magallanes. Mag-agom. Bako daw ini maging negative pag-arog kayo ni sa na mag-agom. Pero permi ko nga ni diglipig sasabi na ang sitwasyon na arog kayan, bako naman po digdi bago sa tuya. Bako na ini bago sa tuya. Because malabo po ini maaprubahan sa Congress na anti-dynasty bill. And ako po personally, dahil po ko naniniwala kayan na sinasabing anti-dynasty bill na yan. Ang aram ko po, dynasty in service. Parehas po digdi sa probinsya kan Sorsogon, Governor si Buboy Amor, Mayor ang agam niya si Mayor Esther Amor, Mayor ang tugang ang aki ninda si Mayor Menes Amor diyan sa Kasiguran, Councilor ang si Ma'am Tess Gonzales, City Councilor. Siring man dyan sa taas, Senator Chis Escudero. Ang tugang niya, si Ma'am Det Escudero, Congresswoman sa 1st District. Si Junjun Escudero, Vice Governor. Si Ramon Escudero, Councilor. Si Dennis Escudero, Vice Mayor. So, tao po ang tao kaayaning kasimbagan. Sabi pa nga sa text niya to, nangyari baga sa Magallanes, pwede man baga sa Huban, mauman baga sa city at provincial. Correct. Iyo po yung pagsasabi na walang masama sa pagbibigay ng serbisyo kung ito ay para sa kapakanan ng buong Sorsoganon. So yan po mga kaibigan, nabot na kita kan oras kan pamarang kan sa tuyong programa ngunyan na daw ni pang Miyerkules na edisyon kan programang Issue Ora mismo. Magbabalik po ang sending likod sa aga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw po, Asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Issue Ora mismo. Issue pampubliko, issue pagklaro, issue hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Issue Ora mismo sa Bicol TV.